Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, Jehovah, Yahweh, El Shaddai. Because He is wonderful, He is amazing, He is glorious, He is righteous, He is faithful. And His loving kindness abounds. Our Father loves us so much that He created this world for us. And to top that, He sent to us our Savior Jesus Christ, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn, our Lord, the high priest in the order of Melchizedek, the coming King, the great teacher, a prophet, the King of Kings, our friend, Jesus Christ. He wants us to be with Him in His kingdom that will never end. Because of the precious blood of Jesus, we can claim our inheritance as children of the Almighty Father. The precious blood of Jesus will never lose its power. It is potent. And I thank the Holy Spirit for living in our hearts, for making us understand the words of our Father and of Jesus Christ. And when we pray to our Jesus Christ, He will come to us because of the Holy Spirit who lives in our hearts. So last time we read Psalms chapter 66, 67 and 68. Psalms chapter 66. So kung mapapansin natin, puro songs for our Father, worshiping Him, asking for forgiveness, asking for strength and guidance. And yung prophecy about kay Jesus, nandito sa book of Psalms. And yung mga experiences ni David na na-experience din natin. Si Almighty Father, He is awesome. Dito sa Psalms chapter 66, ito yung Holy is the Lord God Almighty, the earth is filled with His glory. Ito yun How awesome is He, and awesome are your works. Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. All the earth shall worship you. Kaya lagi natin purihin yung tatay natin. Kakantahan natin yung tatay natin. Masaya si Almighty Father when we sing worship songs. Pag kinakanta natin yung tatay natin, galing sa heart natin. Kaya naririnig ni Almighty Father yung prayers natin, tsaka yung mga songs of praise natin sa Kanya. It's because it comes from our hearts. So tayo, our Father, He's been testing us. Refined as silver is refined.
At makukuha natin yung strength sa tatay din natin. Pinapalakas niya tayo. Parang yung eagle, no? Yung eagle, may anak siya, tapos doon siya sa pinakatuktok ng bundok pupunta, tapos idadrop niya yung kanyang eaglet. Pag drop nung kanyang eaglet, sasaluhin naman ng nanay na eagle. Kunyari, ito yung eagle. May pakpak yung eagle. Nandito siya sa, parang mataas na ravine. Ito malalim to. Malalim ito. Andito kanya yung eagle. Dadala niya yung kanyang eaglet. Maliliit na eagle. Anak niya. Inihuhulog niya. Binibitawan ng beak niya. Bakit niya binibitawan ng beak? Para matutong lumipad. So kung malapit na yung eagle sa mahuhulog na kunyari dito, ang gagawin ng nanay, sasaluhin niya yung eagle dito, pupunta siya dito. Kaya yung eagle na baby, hindi mahuhulog sa ilalim kasi nga sasaluhin agad niya. Bakit ganun ang ginagawa ng eagle? Para matuto yung anak niya lumipad. Maging kagaya niya. Yan. Para maging kagaya tayo ng tatay natin, maging kagaya tayo ni Jesus, may mga trials and tribulations tayo. We are being perfected in this world. Napakahirap, no? Mahirap naman talaga eh. Itinaamin din ni Jesus yon. Pero ang kalakasan natin, si Almighty Father, at dahil na-experience na ni Jesus, magiging victorious din tayo. Gaya ni Jesus, if we will only follow His path. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Ngayon, kung meron tayong mga bitterness or iniquities in our hearts, laging hearts ang binabanggit, no? Kasi when we were inside the womb of our mothers, of our mother, nandun tayo sa tiyan, yung heartbeat ang unang nadidinig, kita agad, puso una. Kung pupunta kayo sa doktor, hindi pa buo yung katawan ng baby. Pero may heartbeat na. And then after ng heart, ano ang susunod na nabubuo? Yung brain. Nagko-connecta ngayon sa brain. Tsaka yung heart. Kaya nga yung salita ni Almighty Father, ilalagay natin sa heart natin at ilalagay natin sa mind natin. Hindi natin ilalagay sa kung saang parte. Sa mind and heart and soul and spirit. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your might. Yon. Tapos dito naman sa Psalms chapter 67, pagpupuri ulit kay Almighty Father. Bakit puro pagpupuri? Kasi nga sa heaven, ito ang gagawin natin, papurihin natin ang tatay natin. We will love Him. At si Almighty Father, He will bless us for all eternity. Kaya dito pa lang sa mundo may mga trials and tribulations tayo. Para pagdating sa heaven, alam na natin ang gagawin natin. Kita na agad ni Almighty Father. Sino ba dito magiging faithful sa mga anak ko na to? Pero lahat tayo, our Father created us. Ngayon yung pinili ni Almighty Father, first and foremost, siya ang unang pumili sa atin. And then, may mga tao na ayaw nila kay Almighty Father, kahit pinili sila ni Almighty Father, lumalayo ngayon sila kay Almighty Father. Pero tayo,
We know our Father. Kilala natin yung tatay natin. At nahanap na natin ang tatay natin. And He considers us His treasure. Kung alam lang ng mga tao na tayo ang treasure ni Almighty Father. Kung alam lang ng tao, hindi alam ng tao eh. Kasi may nagtuturo ba? May nagtuturo ba na ang kayamanan ni Almighty Father tayo? Wala akong nadidinig. Pero nakalagay sa Bible, tayo ang portion ng tatay natin. Tayo ang kanyang inheritance. At mahal na mahal niya tayo. Ang ginawa lang kasi ni Satan, gumawa siya ng kasinungalingan. Anong kasinungalingan yon? Ang ginawang kasinungalingan ni Satan na ang tao, ang mundo ay umiikot sa araw. Yun ang kasinungalingan na ginawa ni Satan. Pero ang totoo, umiikot ang araw sa atin dahil tayo ang treasure. Tayo ang pinakaiingatan ng tatay natin, hindi yung araw. At si Almighty Father, may tiwala siya sa atin. Dahil sa Kanya tayo galing. Alam ni Almighty Father na may mga tao, may mga kaluluwa na makakabalik sa Kanya. Alam niya yon, 1/3. Kwentado na agad ni Almighty Father. And then yung mga tao na hindi makakabalik sa Kanya, yung mga souls na yun, yung mga flames of fire na yon, itatapon sa eternal damnation. Mga rejects. Mga naitimbang pero found wanting. You've been weighed but found wanting. Hindi maganda yung timbang. Dahil ang timbang, yun yung kaya timbang kasi gold nga nung time noon, ang pera or ang value ng mga bagay, timbang, yung pera tinitimbang. Yung gold, no? Up to now yung gold tinitimbang. Kasi ang tunay naman talaga na pera ay gold. Iniba lang ng tao, ginawang mga papel, ginawang mga ano bang barya to? Yan. Hindi na to gold. Tingga ba to? Tingga. No? Pero ang totoong pera, gold, doon tayo inihahambing. Kaya nga sa Book of Revelation, may pearl. 12 pearls. Yung bawat pinto doon. Mga gems. Tsaka yung bahay ni Almighty Father. Kasi nga tayo ang kanyang inheritance. You, O God, sent a plentiful rain whereby you confirmed your inheritance. Tayo yon. Kung alam lang ng tao na tayo ang inheritance ni Almighty Father. Kung alam lang ng tao, hindi nila alam. So kung may nakikinig dyan sa inyo, meron ba ako lang nanonood sa sarili ko, nakakatulugan ko pa yung sarili ko, hindi alam ng tao. Sana may mga nagtuturo na sabihin sa mga tao na tayo ang inheritance ni Almighty Father. Kasi ang naging kalakaran dito sa mundo na to, ang inheritance na nakikita ng mga tao ay pera, yon. Pag maraming pera sa bangko, maraming mga properties dito sa mundo, yun ang akala ng mga tao na kayamanan. But those things are just temporary. Kaya nga galit na galit sa atin si Satan dahil tayo ang treasure ng tatay natin, naiinggit siya. Kasama natin yung tatay natin. Blessings for all eternity.
yung real home natin, kung saan tayo galing. Dapat makabalik tayo kung saan tayo galing. Gaya ng mga Israelites, galing na si Abraham, Isaac, and Jacob sa land flowing with milk and honey, pero nagpunta pa sila sa Egypt, no? And then bumalik ulit sila through the wilderness, pabalik ng land flowing with milk and honey. So ganun din tayo, no? Ganun din. Ngayon nandito tayo ngayon sa wilderness, papunta sa land flowing with milk and honey. Milk and honey kasi pag milk, maraming nutrients yon. And honey, ibig sabihin, hindi nabubulok. I-check nyo, yung honey hindi nabubulok. It's for all eternity. Hindi dahil sa matamis yon, kasi hindi dahil sa matamis yung honey, kundi yung honey hindi siya nabubulok. Yung milk, maraming nutrients yon. Yung baby nabubuhay sa milk. Kahit milk lang ang kinakain, nabubuhay. Our God is the God of salvation. At pagkasama natin ang tatay natin, and to God the Lord belong escapes from death. Hindi mamamatay ang mga tao kung tayo ay na kay Almighty Father. Ang death na sinasabi dito ay yung second death. Pero yung mga wicked people, sila ay napupunta sa eternal damnation kung matigas ang ulo nila. The hairy scalp of the one who still goes on in his trespasses. There is a little Benjamin, their leader, the prince of Judah. So ito yung mga taong pumupuri kay Almighty Father sa pamamagitan ng gawa at ng heart. Napupurihan si Almighty Father kung gumagawa tayo ng righteousness and goodness. Si Almighty Father ang naitataas. Hindi man aware ang mga tao, pero si Almighty Father, yun ang importante, yung kita ni Almighty Father. I-exalt natin ang pangalan ni Almighty Father, na kahit nakakaranas tayo ng trials and tribulations, si Almighty Father nagbibigay sa atin ng strength. At dito, sa verse 30, no? The herd of bulls with the calves of the people, still everyone submits himself with pieces of silver. Dapat makapag-provide tayo ng pieces of silver. Ito ay figuratively speaking, hindi ito literal. Pag sinasabing pieces of silver, yung value. Hindi yung literal na silver or gold. Makapagbigay tayo ng papuri kay Almighty Father. Yun ang importante kay Almighty Father. Hindi yung literal na pera or literal na ginto. Kasi may religious leader, gusto niya, sabi niya, sa bandang yun eh. Hindi ko nasabihin. Basta gusto niya lagi, may ginto siya. Yung naghuhukay ng ginto kasi doon sa lugar na yon, sa probinsya na yon. Nalaman ko kasi yon dahil sumakay kami, nagpunta ako doon sa lugar na yon. Sabi nung nakita akong malaking congregation. Sabi ko, ano yung leader dyan? Ang sabi nung kausap ko na driver, yan yung leader dyan. Gusto niya lahat ng mga pumupunta sa kanya, nagbibigay ng ginto. Literal na ginto daw. Ngayon, ano nangyari sa kanya? Hindi ko na papanggitin. Kasi, it will be out in the open. Lahat ng mga sinungaling. Mai-broadcast. Mga false teachers, false prophets. Lahat ng mga kasalanan na ginawa sa patago, it will be
shout sa buong mundo, malalaman ng buong mundo yung mga kasalanan na ginawang patago. Kanyang version. Hebrews chapter 4 verse 13, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Nakikita ni Almighty Father. At sinabi din ni Jesus, no, it will be out in the open. Luke chapter 8 verse 17, for nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. Ito rin ay nakalagay sa Mark chapter 4 verse 22 and Matthew chapter 10 verse 26. Therefore do not fear them, for there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known. Hindi man sa ngayon, darating ang oras. Ascribe strength to God. His excellence is over Israel, and His strength is in the clouds. Meaning, nasa heaven si Almighty Father, at ang mundo na to ay footstool. Hindi dito sa mundo na to nakatira si Almighty Father. Footstool lang niya to. O God, you are more awesome than your holy places. The God of Israel is He who gives strength. Sino yung Israel? Yung Israel, hindi to country ngayon. Itong Israel na to, the God of Israel. Israel means man who struggled with man and God and prevailed. Tayo, kahit hindi tayo Israelite or Israeli, tayo na nagtitiwala kay Almighty Father, tayo ang kinoconsider na Israel. The God of Israel is He who gives strength and power to His people. Blessed be God. Naintindihan natin. Ba't wala akong naririnig na gano'n ang sinasabi? Wala eh. Basta na may nakasama ko. Magkakaiwalay kasi kami. But I trust my Father. So Psalms chapter 69. Save me, O God, for the waters have come up to my neck. Lord, i-save mo ako kasi yung tubig hanggang leeg ko na. Malulunod na ako. Ano tong kalulunuran na to? Mga problema. Mga pinagdadaanan natin. I sink deep in mire, where there is no standing. I have come into deep waters where the floods overflow me. Umaapaw na, Lord. Yung lunod na kami sa problema, Lord God. Tulungan mo kami. I am weary with my crying. My throat is dry, my eyes fail while I wait for my God. Lord, pagod na ako sa kakaiyak, Lord. Pwedeng recess muna tayo, Lord. Break muna. Time out. Time purse, Lord. My eyes fail while I wait for my God. Those who hate me without a cause are more than the hairs of my head. Yung mga tao na galit sa akin na wala namang dahilan. Kung ba't sila nagagalit sa akin, pero ang dami nila. Sabi ni David, ang dami nila yung galit sila sa akin, pero wala namang dahilan para magalit sila sa akin. So noon pa man may mga taong ganito na ugali. Hanggang ngayon, hindi nawawala. They are mighty who would destroy me, being my enemies wrongfully. Though I have stolen nothing, I still must restore it. Wala man akong ninakaw, Lord. Pero dapat mapacify ko sila. Wala naman ako ninakaw, wala akong kasalanan sa kanila, Lord.
Sabi ni David. And then, nagdagdag, oh God, you know my foolishness. Alam mo, Lord God, yung foolishness ko. Alam mo, Lord God, yung stupidity ko. Yung kabubuhan ko, Lord God. And my sins are not hidden from you. Mga kasalanan ko, Lord. Hindi natatago sa iyo. Walang natatago sa iyo, Almighty Father. Let not those who wait for you, O Lord God of hosts, be ashamed because of me. Hindi, ang sabi dito na David, Lord, wag sanang masira ang pangalan mo dahil sa akin. Dahil ako madumi akong tao, Lord. Ayoko masira ang pangalan mo dahil sa akin. Let not those who seek you be dishonored or confounded because of me. Nang dahil sa akin, Lord, ayoko na masira ang pangalan mo or ma-dishonor ka dahil sa akin. Sabi ni David, because for your sake I have borne reproach. Shame has covered my face. Kahiya-hiya ako, Lord God. Sa mga kasalanan ko. At dahil sa iyo, Almighty Father, galit sila sa akin. Because for your sake, I have borne reproach. Shame has covered my face. And I have become a stranger to my brothers. Ayaw ako ng mga kapatid ko. Napalayo ako sa mga kapatid ko. And an alien to my mother's children. Pati na yung mga nations. Yung mga kalahi niya. Sabi ni David. Mga kapwa-tao niya. Napalayo na siya. Because zeal for your house has eaten me up, and the reproaches of those who reproach you have fallen on me. Dahil gusto kitang paglingkuran, Almighty Father. Because zeal for your house has eaten me up. Yun ang gusto kong gawin, Lord. Yung sundin ka. At yung galit nila, dahil galit sila sa iyo, sila ngayon ay galit sa akin. And the reproach of those who reproach you have fallen on me. Gayon sila ang galit sa akin. Maraming mga tao ang galit kay Almighty Father, and when we share God's words to people, galit sila ngayon sa atin. Naiinis sila. Dahil galit sila kay Almighty Father, galit din sila sa atin. Dahil galit sila kay Almighty Father, galit din sila sa katotohanan, sa truth. Dahil galit sila kay Jesus Christ, galit din sila pag sinasabi natin na si Jesus Christ ay Lord. Pero hindi tayo matatakot dahil kasama natin yung tatay natin. When I wept and chastened my soul with fasting, that became my reproach. I also made sackcloth my garment. Yung damit ko, sako. Yung sako ngayon kasi gawa na sa plastic. Pero nung dati, gawa sa tela. Naabutan niyo ba yung gawa sa ano? Katsa. Matanda na. Dati gawa sa katsa. Bago maging gawa sa katsa, ano yun, tela yun ano, ginagawa namin ano dati yun eh. Apron, yung katsa. Yung sackcloth, gawa sa wool at linen. I also made sackcloth my garment. I became a byword to them. Pag sinasabing byword, naging usap-usapan ako sa kanila. Pag nababanggit ang pangalan ko, kinaiinisan nila ako. Pinag-uusapan nila ako. Pag naaalala ang pangalan mo, Almighty Father, naaalala nila ako. Yun ang ibig sabihin, I became a byword to them. Pinag-uusapan nila ako, Lord, sa kanto, sa tindahan, sa palengke. Ganon ang ibig sabihin.
Those who sit in the gate speak against me. Pati mga gwardya. Kasi nung time na to, yung tower, meron ng gate yon. Kung nakita nyo yung medieval towers, no? Mga towers nung time nung Renaissance, may mga gate yon, may mga nagbabantay doon. So pag wala sila ginagawa, nagchichismisan din sila. Parang ngayon, nagchichismisan din yung mga tao. Sa subdivision ninyo, sa village ninyo, pag may mga guard, nagchichismisan, gano'n. And I am the song of the drunkards. Mga inuman sa kalye. Pag pinag-uusapan nila ako ang kanilang topic. Ngayon ang daming topic ng mga tao, mga chismisan, gano'n. But as for me, my prayer is to you. Pero ako, Lord God, ang pagdadasal ko ay para sa iyo. O Lord, in the acceptable time, O God, in the multitude of your mercy, hear me in the truth of your salvation. Sabi ni David, acceptable time. Kasi nga, may timing kay Almighty Father. In the multitude of your mercy, sa awa mo, Lord, sa time mo, at sa awa mo, pakinggan mo ko, Almighty Father, in the truth of your salvation. Bakit may tamang timing para kay Almighty Father? Kasi, pag nagluluto tayo, di ba may timing yon, may time yon para maluto ang isang pagkain. Para matapos ang isang gawain, may time yon para maging perfect. So, may timing lahat para kay Almighty Father. Hindi basta-basta, ito na. Pero sometimes, yung request natin kay Almighty Father, agad-agad niyang binibigay. Pero, there are times na kailangan nating mag-antay. At magtitiwala tayo sa tatay natin. Doon tinatetest yung ating patience and faith in our Father. Tiyan ko nga kung mag-aantay itong anak kong ito. Makakapag-antay ba itong anak kong to? Yun, ganon. Kasi kaya naman lahat ni Almighty Father gawin in an instant. Kailangan lang tayong matuto, mag-antay. Halimbawa, kung may mga anak kayo, no? Binagre-request yung anak ninyo. Di ba may timing din kayo sa mga anak ninyo na ibibigay niyo ang tamang time kung kailan niyo ibibigay yung gusto nila. Ganon din si Almighty Father. Or baka may inaantay pa, no? Maraming dahilan si Almighty Father na hindi kayang maintindihan ng utak natin dahil yung utak natin maikli lang. Hindi kaya ng utak natin maintindihan. Maliit lang utak natin. O God, in the multitude of your mercy, hear me in the truth of your salvation. Deliver me out of the mire, and let me not sink. Huwag akong lumubog sa mire. Huwag mo po akong hayaang malubog. Malunod. Yung mire, swamp, marsh, or bog. Putikan. Puro mga lumot. Let me not sink. Let me deliver from those who hate me and out of the deep waters. So, yung mga nagpe-pray si David, yung mga tao nagagalit sa kanya. So, tayo rin, may mga tao nagagalit sa atin. Kung may magagalit sa atin, matatawa lang tayo. Ay, ba't nagagalit yun? Ay, nagagalit. Ba't kaya? Pag may nagagalit, ay, ang galing, may nagagalit. Ba't kaya nagagalit yun? Affected. Ba't gano'n? Verse
15. Let not the flood water overflow me, nor let the deep swallow me up. And let not the pit shut its mouth on me. Yung butas hindi magsara, hindi malunod. Hear me, O Lord, for your loving kindness is good. Turn to me according to the multitude of your tender mercies. Dahil maawain ka, Almighty Father, help me. Yun. And do not hide your face from your servant. Yung gloriousness mo, Lord, huwag mong i-hide sa amin, huwag mong itago, Almighty Father. For I am in trouble. Hear me speedily. Draw near to my soul and redeem it. Parang may kanta to na worship song. Draw near to my soul and redeem it. Deliver me because of my enemies. Lord, nagmamakawa ko sa iyo, Lord. Sana tulungan mo na ako ng mabilis dahil andito na yung mga kalaban ko. So may takot din si David. Takot siya. Tayo rin takot, di ba? Pag may mga kalaban. Pag may mga nagagalit, ay ba't nagagalit yun? Lord, ibigay ko siya sa iyo. Nagagalit sa akin eh. Bigatin kay Almighty Father. Lord, ikaw ang, nagtiwala ako sa iyo, Almighty Father. I trust you. You know my reproach, my shame, and my dishonor. My adversaries are all before you. Alam mo, Lord God, yung mga kahihiyan ko, yung mga nagawa kong kamalian, pati na rin yung mga kumakalaban sa akin. Kilala mo, O Lord. Reproach has broken my heart, and I am full of heaviness. Mabigat yung pakiramdam ko, Lord. Parang may sakit ako, Almighty Father. I looked for someone to take pity, but there was none. Gusto ko nang may maawa sa akin, pero walang naaawa. And for comforters, but I found none. So si David naghahanap siya ng sa kanya, ng yakap man lang na okay lang yan. Pero wala eh. I looked for someone to take pity, na maawa sa akin, but there was none. And for comforters, but I found none. Kasi nga, ang tao, may kanya-kanya rin pinagdadaanan sa buhay. Hindi tayo maaasikaso. Sino lang ang makakapag-asikaso sa atin? Ang tunay na nagmamahal sa atin. Tunay naman may malasakit, si Almighty Father. Kaya siya ang tatawagin natin. Ibang mga tao may problema rin. May sakit din sila. May nananakit din sila. May nananakit din sa kanila. Lahat tayo may kanya-kanyang battle na pinagdadaanan. They also gave me gall for my food. Mapait ang binigay nila sa aking pagkain. And for my thirst, they gave me vinegar to drink. Let their table become a snare before them, and their well-being a trap. Apdo ang binigay na pagkain sa kanya, at ang pinapainom sa kanya ay maasim, suka. Let their eyes be darkened so that they do not see, and make their loins shake continually. Mabulag sila or hindi sila makakita ng maayos. Hindi nila ako yung mga kalaban ko, hindi nila ako makita ng maayos, and make their loins shake continually. Yung pag may nervyos ka, no, nanginginig yung tuhod, make their loins shake continually. Pour out your indignation upon them, and let your wrathful anger take hold of them. Sabi ni David, ikaw magprotekta sa akin, Almighty Father. Let their dwelling place be desolate. Let no one live in their tents. Maubos sila. Yun ang prayer ni David. Kasi nga, ang kalaban ni David dito, ay mga tao. Merong Hivites, Jebusites, Girgashites, Canaanites, Hittites. Ano pa ba yun?
Ngayon, ang kalaban natin, inuulit ko, hindi tao, kundi principalities of this world. Kanino dapat tayo mag-pray kay Almighty Father para kalabanin yung mga principalities of this world? Yun ang ipagpapray natin. Lord, yung mga wickedness, yung mga sinungaling na mga entity, yon ang ilayo mo kami, Lord God, sa mga sinungaling na mga entity, sa mga principalities of this world. Verse 26, for they persecute the ones you have struck, and talked of the grief of those you have wounded. Add iniquity to their iniquity, and let them not come into your righteousness. Huwag mo sila, Lord, patawarin. Sabi ni David. Tayo, hindi tayo ito magpe-pray para sa tao. Ipagpe-pray natin yung mga principalities na huwag tayong lapitan. Na protektahan tayo lagi ni Almighty Father at all times. Verse 28, let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Huwag maisulat ang kanilang pangalan sa book of life. But I am poor and sorrowful. Let your salvation, O God, set me up on high. Mahina ako, Almighty Father. I am poor and sorrowful. Malungkot ako, Lord. I'm in mourning or lamenting. Save mo ko, Almighty Father. Set me up on high. I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Papupurihan si Almighty Father sa pamamagitan ng kanta at itataas ang kanyang pangalan. Magiging grateful tayo sa mga blessings ni Almighty Father. This also shall please the Lord better than an ox or bull which has horns and hooves. Ano ang gusto ni Almighty Father? To worship Him. Sing songs of praise to our Father. Hindi niya kailangan ang ox or bull. Better than ox or bull pa. Which has horns and hooves. Bakit? Pag sinasabing yung mga animals dito, ibig sabihin kayamanan to. Kino-consider na kayamanan kasi yung mga animals. This also shall please the Lord better than ox or bull or mga kayamanan sa mundo na to. Ang gusto ni Almighty Father, songs of praise and worship and to thank Him. Yun ang gusto ni Almighty Father. Offer Him praise. Hindi niya kailangan ng pera, ha? Inuulit ko, hindi kailangan ng pera ni Almighty Father. Ilang beses na natin nababasa rito is this also shall please the Lord better than an ox or bull, ha? Kaya huwag kayong manghingi ng tithes and offering dahil hindi dyan natutuwa si Almighty Father. Natutuwa si Almighty Father sa mga hearts that are willing to offer Him praise and worship and to obey His commands. That's storing up treasures in heaven. Hindi yung magbibigay ka ng pera sa congregation o nakapagbigay na ako ng pera, ha? Na store up treasures in heaven. Hindi yan treasure. Kasi hindi nga yun eh. Ba't ba? Sarili ko lang, nagagalit ako mag-isa. Kasi nga ibang mga tao, yun ang ginagawa nilang inihahalin tulad ng mga tao si Almighty Father sa kanilang sarili na mukhang pera. Ay, gusto ko ng pera, kailangan magbibigay ko kay Almighty Father ng pera para bibigyan niya rin ako ng pera. Inihahalin tulad ng tao yung sarili niya kay Almighty Father na gusto ng pera. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Ang tayo nga ang treasure niya eh. Tapos pag sinasabi naman sa mga tao na tayo ang treasure niya, hindi ang pera, nagagalit naman yung tao. Bakit gano'n? Hindi nakakaintindi. Lalo yung mga religious, kayo yung kasi ang tinuturo ninyo eh. Ha?
mga religious leader, may mananalo religious. Ako lang naman nanonood na to, hindi naman ako religious leader. Yun kasi yung tinuturo ng mga religious leader eh. Pera, pera lagi. Pera, magbigay ka ng pera, magbigay ka ng kotse, magbigay ka ng bahay, i-donate mo yan. Hindi yun ang kailangan ni Almighty Father. Purihin siya. Yun ang gusto ni Almighty Father. Maging honest. Sundin ang kanyang laws and statutes. Yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi ang pera. Hindi ang donation. The humble shall see this and be glad. And you who seek God, your hearts shall live. Kung sino ang naghahanap kay Almighty Father. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat na ng mga bagay, i-add sa iyo. Malalaman mo, wisdom and knowledge. Pag hinanap mo si Almighty Father, pati yung treasure, malalaman mo kung ano o sino dahil nga hinahanap mo si Almighty Father. So nahanap na natin yung treasure because we sought the Almighty Father. We seek His name. We seek His gloriousness. At dahil doon, your hearts shall live. Mabubuhay tayo. For the Lord hears the poor. Ito, pag sinasabing poor, hindi lang to poor in material, things, but also poor in spirit, and does not despise His prisoners. Kaya sinasabing tayo ay prisoner ni Almighty Father because we are at His mercy. He created us. Verse 34, let heaven and earth praise Him, the seas and everything that moves in them. Mga tao, pupurihin si Almighty Father. For God will save Zion and build the cities of Judah, cities of praise, that they may dwell there and possess it. So ito na ay nasa book of Revelation. Promise ni Almighty Father na nasa book of Psalm, na nasa book of Revelation din. Verse 36, also, the descendants of His servants shall inherit it, and those who love His name shall dwell in it. Nagmamahal kay Almighty Father, titira sa cities of Judah, cities of praise. Kaya tinatawag na cities of praise dahil doon natin pupurihin si Almighty Father. Tinatawag din itong Jerusalem, city of peace. Kasi si Jesus, Prince of Peace. Doon tayo kasama ni Almighty Father, and those who love His name shall dwell in it. Doon tayo titira. Magiging home natin yon. Nasa book of Revelation. Hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Pero habang hindi pa dumating si Jesus Christ, we will have faith in Him and faith in the Almighty Father. May mga tao nagsasabi ng exact date, no, or exact year. Hindi yung totoong followers of Jesus and the Almighty Father. Those are false teachers and false prophets. Dahil si Almighty Father, hindi siya nagsasabi ng date or year. Kasi pag kinompute ng tao, merong margin of error yung oras natin. Kasi nga, ilang beses na iba at ilang beses na iba yung days of months. Kaya hindi na natin mako-compute. Inalaw ni Almighty Father yun na hindi natin makompute. Para lagi tayong ready. Sa pagdating ni Jesus Christ. The second time around, no? So, iskati na tayo sa Psalm chapter 70. Make haste, O God, to deliver me. Lord, bilisan mo, Lord, na isave ako. Make haste to help me, O Lord. Di ba ganito rin ang prayer natin? Ay, kayo ba ganun ang prayer nyo? Lord, pwede dating na si Jesus. Parang ganun, padatingin mo na si Jesus. Lord, hirap na kami. Parang ganun. Kayo ba ganun din gusto nyo? Mahirap dito sa mundo na to.
Ang hirap ng mga pinagdadaanan nating lahat. Lahat ng tao may problema. Lahat dumadanas ng trials and tribulations sa pamilya, sa society, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sometimes malungkot ka lang. Wala namang dahilan, malungkot lang ako. Ba't ang malungkot? Kasi wala ako. Yung tatay ko, magkalayo kami. Si Almighty Father. Yung tunay na tatay ko. But I trust my Father. He knows best. May timing si Almighty Father sa lahat ng bagay. Verse 2 of Psalm chapter 70. Let them be ashamed and confounded who seek my life. Let them be turned back and confused who desire my hurt. Kung sino man, Lord, ang gustong manakit sa akin, maguluhan po sila, Lord God. Yung gusto kong patayin, sabi ni David, maguluhan po sila, Lord. Guluhin niyo po yung isip na, iligaw niyo po sila. Yung mga tao na gusto akong saktan. So tayo, sinong mga gustong manakit sa atin? Ang gustong manakit sa atin ay mga principalities of this world. Yung mga tao, yun ay mga linulukuban ng principalities of this world. Ano? Hindi man sila, kasi nga, yung heart ng tao, wicked. Pag wicked, nilulukuban ng evil entity. Yung mga inggitero, inggitera, chismosa, naninirang puri, yung lahat ng mga nasa kasalanan, ng mga nasa Romans chapter 1. Lahat yun, mga wickedness yun. Dahil si Almighty Father, He's for holiness and righteousness. Pag wickedness, yun ay for the devil. Yung mga chismosa, wickedness yun. Naninirang puri, yung mga pakitang tao, yung mga sinungaling, no? Yung mga pakitang tao, sinungaling yun. Verse 3, let them be turned back because of their shame. Who say, aha, aha. Let all those who seek you rejoice and be glad. May mga tao minsan nagsasabi, ganyan ka pala, gumaganon sila. O, tingnan mo, lumabas na rin ang tunay na ugali mo. Gagalitin mo yung tao, tapos sasabihin, ulo mo, lumabas na ang tunay na ugali. Demon, gustong magalit yung tao. Ba't ganon? Kasi nga demonic possession na yun. Gustong magalit, aasarin mo, tapos pag nagalit, ganon. O, lumabas na yung tunay na ugali. Ginalit mo eh, ba't mo normal ka ba? Parang ganon na, no? Hindi normal na tao yun. Kaya nga dito sa mundo, no, hindi natin alam talaga kung sino yung mga mental illness. Akala nyo lang yung may mental illness, yung nandun sa mental institution. Hindi, lahat tayo. Lahat tayo may trauma. Lahat tayo may pinagdadaanan. Na? Lahat may problema. May mga taong ayaw kumibo, ganon. Kasi nga, traumatized sila. May PTSD. Paano lang gagaling? Dahil kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, He is our healer. Si Jesus Christ, nanggagaling ng mga tao. Verse 4, let all those who seek you rejoice and be glad in you, and let those who love your salvation say continually, let God be magnified or exalted.
but I am poor and needy. Make haste to me, O God. You are my help and my deliverer. O Lord, do not delay. Lord, please. Kung pwede lang now na, Lord God. Kailan po, Lord? Please, naghihingi kami sa iyo ng tulong. May nervyos dito si David. Siyempre, hindi mawawala ang nervyos nga kasi nga imagine giant, nakapatay na siya ng giant, no? Mga kalaban. Kung kayo kaya ang sumali sa mga battlefield, magkakaroon din kayo ng nervyos. May iba yung yung experience. Kagaya ni David na iba na siya. Hindi na siya dati yung bata na merong slingshot. Hindi na siya yun. Iba na siya. Nag-matured siya. Nagkaroon na siya ng nervyos, ng takot. At alam niya kung kanino siya lalapit, kay Almighty Father. Yun ang importante. Psalms chapter 71. In you, O Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. Sa iyo ko nagtitiwala, Almighty Father. Lord, wag mo po akong wag akong mapahiya. Deliver me in your righteousness and cause me to escape. Incline your ear to me and save me. Lord, pakinggan mo ako. I-save mo po ako, Almighty Father. Dasal ng dasal si David. Ang dami nga kasi niyang kalaban. At hindi niya alam kung sino ang magbe-betray sa kanya. Dahil may mga tao na hindi niya alam, kasama niya, i-betray niya siya. Di ba nga yung kanyang anak na si Absalom, binetray siya? Tignan mo, anak na niya yun ha. Kadugo niya na yun, anak na niya yun. Sino bang hindi magkakaroon ng nervyos doon? Pati anak niya. Binetray siya. Pati yung isa niyang anak, binastos yung anak niyang si Tamar. So, ang dami niyang problema. Dikit-dikit. Nawala si yung mga anak niya, si Absalom. Tapos si Absalom, pinatay niya yung nambastos kay Tamar. So, paano yun? Diba? So, naranasan din ni David. Mga matadaming problema. Lumalaban pa siya sa mga kalaban. Mga giant. Nagbaliw-baliwan pa siya nung nasa Gath siya. Kunyari, baliw siya. Sino bang, tingnan mo, ang dami yung pinagdaanan. Kayo ba nag-try ba kayo? Kunyari, baliw ako. Nagbabaliw-baliwan. Nag-try na ba kayo noon? Tingnan mo si David, nag-try na siya. Kunyari, may tumutulong laway sa balbas niya. Balbas, hindi. Bigote. Ano yung bigote? Ito ang bigote. Kunyari, may tumutulong laway sa bigote. Balbas niya, ganon. Kayo kaya niyo ba yun? Sobrang nervyos niya. Ay, kunyari, baliw ako. Tapos patutuluin ko yung laway ko rito. Ganun ang ginawa ni David. Para lang hindi siya mapatay ng mga Gittites. Kayo ba naranasan niyo ba yun? Babaliw-baliwan kayo? Si David ginawa niya yun. Intindi mo na ang pinagdala ni David, di ba? Sino bang kausap ko sa sarili ko? Hindi ko pa naman naranasan yung magpatulo ng laway dito. Tapos kunyari, baliw ako. Tapos papatuloyin ko yung laway ko. Hindi naman. Si David yon. Kusa lang minsan tumutulo yung laway ko. Hindi naman ako nababaliw-baliwan. Tulo laway lang talaga ako. You have given the commandment to save me, for you are my rock and my fortress. Laging sinasabi, you are my rock and my fortress. So si Almighty Father, He is our rock, our fortress. Gaya nga ng sinabi ni Jesus kay Simon. Simon, you are now Peter. Peter, rock. Rock ka, ha? Peter. Para hindi mag-dwindle ang faith ni Peter. Kasi nga si Peter, yung pananampalataya niya nawawala, dumadating, bumabalik.
Ganon si Peter. Kaya para maging stable, si Simon, pinalitan ni Jesus yung pangalan ni Simon para lagi niyang maaalala. Hindi, pinangalanan ako ni Jesus na Rock eh. Peter ako eh. Pinangalanan ako ni Jesus. Kaya dapat all throughout my life, ako si Rock, Peter, Rock. Para maalala niya si Jesus. Okay? Kasi nga mahal ni Jesus lahat ng kanyang mga apostles. Nababanggit lang lagi nga kasi si Peter dahil nga si Simon Peter, lagi nga siyang nagkakanda, loko-loko, dami niyang blunders. Kaya, di ba sa school kung sino yung medyo mahina, yun ang nilalapitan ng teacher para tulungan. Ganun din ang ginawa ni Jesus, no? Kasi yung sinasabi ninyo, si Peter yung leader. Hindi leader si Peter, ha? Walang leader sa mga apostles. Lahat pantay-pantay. Ang leader, si Jesus Christ. Ang sinabi ni Jesus, pag nakabalik ka na, Peter, tulungan mo yung brethren mo. Bakit sinabi ni Jesus yun kay Simon, Peter? Sinabi niya yun kasi nga na-experience na ni Peter ang mag-betray at nagkasala siya kay Jesus. Kaya yung experience niya na yun magiging patotoo sa mga tao na maging to have faith in the Almighty Father and Jesus Christ. Kasi ang ibang tao tinuturo si Peter yung magaling. Hindi magaling si Peter. Tinuruan siya ni Jesus para maging faithful. At hindi siya may hawak ng manok at nagsusulat ng Book of Life, si Jesus yon. Mali yung tinuturo sa inyo ng yung religious institution. Sino ang ating rock, ang ating cornerstone, ang ating foundation? Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, rock din, cornerstone din, kasi nga, hindi natitinag. Immovable. Sure foundation. Parang si Almighty Father. Kaya nga si Almighty Father, He exalted the name of Jesus above all names. Naintindihan natin? Naintindihan mo isa ka o naintindihan ko sarili ko? Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. Lord, huwag mo akong ilapit sa mga wicked people. Kasi yung mga wicked people, sila yung mga possessed by the devil. Unrighteous and cruel man. Huwag mo po akong ilapit, Lord. Ilayo niyo po ako, protektahan niyo po ako, Lord. So tayo, araw-araw, pe-pray tayo ganon. Verse 5, for you are my hope, O Lord God. You are my trust from my youth. Ikaw ang aking pag-asa, Lord. Sa iba, hindi ako maasa eh. Sa iyo lang ako maasa. Ikaw ang aking hope, my Lord God. Hindi natin maasahan ng ibang tao. Wala tayong maasahan. Ang maasahan natin, si Almighty Father, si Jesus Christ. Yung mga tao na ano lang tayo eh, nalulungkot lang tayo pag inaasahan natin yung mga tao. Pero pag kay Almighty Father, He is faithful and true. And He will do all the things that He promised He will do. He is for us. Kaya, you are my trust from my youth. Bata pa ako, Almighty Father. Sa'yo na ako natitiwala. By you, I have been upheld from birth. Ikaw, Almighty Father, nung nasa tiyan pa lang ako, sa womb pa lang, ikaw na nagpoprotekta sa akin. You are He who took me out of my mother's womb. My praise shall be continually of you. Ikaw, Lord, ang nag-protect sa akin nung ako ay pinanganak. Kayo ba, di ba kayo na-amaze na, uy, bakit ganito na ang edad ko ngayon? Anong nangyari?
Di ba bata pa tayo, nagpupunta tayo ng school, mag-isa tayo. Kung bata tayo sa kaya, naglalakad tayo. Pero buhay pa rin hanggang ngayon. Hindi ba kayo na-amaze na ang nagpoprotekta sa atin, si Almighty Father? Ako ngayon, mag-isa pa rin ako. Buhay pa rin. Ba't gano'n? Ang galing ng Almighty Father. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, ingatan ko kayo, yung mga flowers, yung mga birds, di ba? Kumakain yung mga birds, tapos yung mga flowers, ang gaganda ng kanilang mga damit. Kasi nga si Almighty Father nagpoprotekta. Tayo pa kaya na kanyang treasure na hindi niya iingatan? Tayo pa kaya na sa kanya galing yung ating hininga? Nakamukha natin yung tatay natin? Imagine kamukha natin yung tatay natin. We are so blessed kasi kamukha natin yung tatay natin. Ang kailangan na lang natin gawin, maging kagaya ng tatay natin all throughout. Paano mangyayari yun? Because of Jesus Christ. Not because of your religious organization or religious leader na mga sinungaling. Dahil yung mga sinungaling yung leader, hindi sila magaganda. Sino ang maganda? Sino ang perfect? Si Jesus Christ. I have become as a wonder to many, but you are my strong refuge. Naging wonder sa maraming tao. Uy, ang galing na paano nangyari yung buhay pa yon si David? Di ba marami nang nakalaban yun? Ba't buhay pa yon? Kaya nga dito, I have become as a wonder to many. Pero ikaw, Lord God, you are my strong refuge. Ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Ikaw ang nagko-comfort sa akin. Ikaw ang takbuhan ko. Minsan may makikita tayo, yung tao na yun, ang dami ng pinagdaanan sa buhay, ng mga problema, buhay pa siya. Ano nangyari? Ba't buhay pa? It's because of the Almighty God. Let my mouth be filled with your praise and with your glory all the day. Sometimes yung tao na yun, nabully na yun na. Nabully na yun online, in person, nabully na rin, or buong barangay, hindi barangay yun eh. Buong munisipyo yun eh. Buong munisipyo. Buong probinsya, walang matakbuhan, buong region, kasi region ano yun eh, walang matakbuhan. Si Almighty Father ang takbuhan nating lahat. I have become as a wonder to many, but you are my strong refuge. Let my mouth be filled with your praise and with your glory all the day. Do not cast me off in the time of old age. Lord, wag mo akong pabayaan pagtanda ko. Do not forsake me when my strength fails. Wag mo akong iiwanan kapag mahina na ako, Almighty Father. Alam ni David, no? Natatanda din siya. Manghihina din siya. Kaya sinabi niya to, do not cast me off in the time of old age. Do not forsake me when my strength fails. So lahat, ipinagkakatiwala ni David kay Almighty Father, even sa time ng kanyang pagtanda. Even sa time ng wala na siyang lakas. Dahil nga tao lang tayo. May limit yung katawan natin. Kaya alam din ni Almighty Father yun na may limit ang katawan natin. Pero si Almighty Father, hindi niya tayo iiwan. For my enemies speak against me, and those who lie in wait for my life take counsel together. Nagbaplot. Yung mga galit kay David, nagpa-plot sila, nag-uusap-usap sila, ano bang dapat gawin sa taong yan para matalo natin siya.
Alam ni David, for my enemies speak against me, and those who lie in wait for my life take counsel together. Meron si David na spirit of discernment. Gift yon ng Holy Spirit. Si David meron siyang gift of prophecy, gift of faith, gift of miracle, gift of healing, gift of wisdom, gift of knowledge. Kasi nga, alam niya, no? Na may gift of wisdom and knowledge ka dahil tinatawagan niya si Almighty Father. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung decision making niya ay yung laging takbuhan si Almighty Father. That's the wisest decision that we will make. Tatakbuhan natin, ang takbuhan natin or ang pupuntahan natin ay si Almighty Father. Sa Kanya tayo hihingi ng tulong. And si Almighty Father, masaya siya pag tumihingi tayo ng tulong sa Kanya. Hindi niya tayo i-deny. Bakit niya tayo i-deny? Tayo ang Kanyang treasure. Hindi tayo i-deny ni Almighty Father. Treasure niya tayo mahal niya tayo Bakit niya tayo i-deny? Pag nakakaranas tayo ng trials and tribulations, lalapit tayo sa tatay natin, hindi niya tayo i-deny. Sasabihin ng Almighty Father, alam na ng anak ko yung yung dating gawi pag may problema, takbo kay Almighty Father, magpe-pray, pupurihin siya, papasalamatan siya. Yun ang dapat nating gagawin lagi. Saying God has forsaken him, pursue and take him, for there is none to deliver him. So yung mga kalaban ni David, minsan nag-iisip, yan, ang dami ng trials and tribulation ni David, iniwan na siya ng Diyos. Yan, pwede na natin siyang sakupin. Pursue and take him, for there is none to deliver him. Pero hindi nila alam, no? Na ang takbuhan ni David, si Almighty Father, pag ang takbuhan natin yung tatay natin, hindi tayo matatalo. Lagi tayong victorious because our Father, He is powerful. Jesus Christ is victorious. Kaya hindi tayo matatalo. Sa tingin man ng iba ay talo tayo, pero in the eyes of our Father, in the eyes of our Savior Jesus Christ, hindi tayo talo. Kailangan natin ng validation ng tatay natin, hindi validation ng mundo na to. Dahil iba ang requirement ng mundo na to or pamantayan ng mundo na to sa pamantayan ni Almighty Father. So ang pamantayan dapat na hinahanap natin, yung pamantayan ni Almighty Father. Ano ba yung pamantayan? Requirement? Ano ba yung pamantayan? Ang galing mo, ano nang Tagalog pamantayan? Pamantayan. Standard yun. Yung standard dapat na hinahanap natin, yung standard ni Almighty Father. Hindi yung standard ng mundo na to, dahil yung standard ng mundo na to ay bulok. Verse 13, let them be confounded and consumed who are adversaries of my life. Let them be covered with reproach and dishonor who seek my hurt. Lord, kung sino man ang gusto akong saktan, Lord, protektahan mo ako, ilayo mo po ako sa kanila. Ibinibigay ko po yung mga taong gustong manakit sa akin, ibinibigay ko po sila, Lord, sa inyo. Wala akong magagawa, Lord God, kung wala ka. And I trust you. I trust your judgment. Verse 14 of Psalm chapter 71. But I will hope continually and will praise you yet more and more. Kahit maraming tao ang gusto akong saktan, maraming tao ang hindi naniniwala sa akin, marami kong trials and tribulations na nararanasan, na minsan, Lord, may binibigay ka sa akin trials and tribulations, sinatest mo ako, pero I will praise you yet more and more. Mas lalo kitang papurihin, mas lalo kitang pasasalamatan, mas lalo kitang mamahalin.
So nakikita natin no, yung Israel, ano nga ang ibig sabihin ng Israel? Man who struggled with man and God and prevailed. So, yung struggle, tao. Nag-struggle sa tao dahil mga taong gustong manira ng kapwa-tao. At si Almighty Father, may mga trials and tribulations siyang ina-allow niya for us to experience para matuto tayo. And then, prevailed. Paano tayo nag-prevail? Because of Jesus Christ. Kaya nga tayo ang Israel. Huwag na tayo maghanap ng iba pang Israel na country. Yung dating naatinan ko, kumakanta pa kami ng pinagpe-pray pa namin yung bansang Israel. Eh hindi naman ang Israel talaga. Ulitin ko, ang Israel talaga ay yung mga taong nagtitiwala kay Almighty Father. Yun ang totoong Israel. Ha? Hindi yung country na Israel. Kasi yung country na Israel ngayon, they don't trust in Jesus Christ. Nagtitiwala sila sa sarili nila at they mock Jesus Christ. Kaya naliligaw ang mga tao kasi mali-mali yung turo. Mali-mali yung, ewan ko saan na galing yung mga tinuturo nila. Saan ba galing yun? Magpe-pray kasi tayo. Ha? Hindi ako nagyayabang. Magpe-pray tayo para maintindihan natin ang Bible. Yung salita ng tatay natin, hahanapin natin siya. Kung may pagyayabang man ako, ang pinagyayabang ko si Almighty Father because He is powerful. Si Jesus Christ, ipinagyayabang ko because He is alive. Yung tatay ko, powerful. Yung friend ko, sinave ako. Yung brother ko. At yung King ko and my Lord, si Jesus Christ. Kaya, kung nakakaranas tayo ng pains and sufferings, I will praise you yet more and more. I will hope continually. Verse 15, my mouth shall tell of your righteousness and your salvation all day, for I do not know their limits. Walang limit. Limitless. Infinite. Pag sinasabing infinite, walang bilang. Infinite eh. Limitless yon. My mouth shall tell of your righteousness and your salvation all day, for I do not know their limits. Araw-araw, all day. Ano yung limit ng day? Walang limit yung day kay Almighty Father. Kaya nga, for I do not know their limits. Your salvation all day, for I do not know their limits. Yung araw, yung day, ilang araw yung day na yon, for all eternity yon. So for all eternity, ibig sabihin, i-worship si Almighty Father. Verse 16, I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of your righteousness, of yours only. So, si David, faithful kay Almighty Father. Yon ang requirement sa atin. Faithfulness to the Almighty Father. Hindi tatawag ng mga taong namatay na. Ha? Ulitin ko. That's unfaithfulness. That's abomination. Tumatawag kayo ng mga taong patay na. Ano yon? Sorcery yon. Hindi nyo naintindihan na sorcery yung ginagawa ninyo. Nagdadasal kayo sa mga gawang plastic, semento, bakal. Sorcery rin yun. Gusto nyong mabuhay yung mga plastic na dinadasalan ninyo. Gusto nyong mabuhay yung parang yung gatong itsura. Gusto nyong mabuhay? Sorcery yun. Dinadasalan nyo para mabuhay. Bakit? Gusto nyong mabuhay yung mga non-living things? Sorcery yun. Gusto yung magsalita yung mga non-living things? Di ba nga, turo nga sa school on living things and non-living things. Ano ba yung mga non-living things? Yung plastic, bakal, o kahit ginto yan, non-living thing yan. Sinasamba nyo, even the living things,
Na mga hayop, sinasamba nyo rin? Ba't gusto nyo magsalita yung hayop, ganon? Gusto nyo? Gusto nyo umarting tao yung hayop? Pati yung patay, gusto nyo buhayin? Bakit ganon? Gusto nyo kausapin yung mga namatay? Medium ba kayo? Sorcery yun eh. Kadumihan yon sa mata ni Almighty Father. Kadumihan yon, hindi nyo ba naiintindihan? Tapos bibigyan nyo ng bulaklak kasi mabaho na, kaya binibigyan nyo ng bulaklak. Kaya binibigyan nyo ng kandila kasi nga madilim, no? Si Almighty Father, hindi niya kailangan ng kandila. Mas maliwanag pa siya sa araw, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Ba't hindi naiintindihan ng tao yun? Hindi nyo naisip yun? Hindi ba sa inyo, hindi ba kayo nagdadasal? Ang dasal nyo paulit-ulit. Pero hindi nyo kilala si Almighty Father, hindi nyo kilala si Jesus Christ. Nakakalungkot. Nalilungkot ako. Nalilungkot ako para kay Almighty Father. Dahil, imbis na i-worship mo si Almighty Father, away na worship nyo yung mga taong namatay na, yung mga bagay na hindi gumagalaw, yun ang sinasamba ninyo. Pero si Almighty Father, buhay siya. Si Jesus Christ, He is alive. Nag-aantay sila sa inyo, pero hindi nyo maintindihan. Ang tagal na nating dinidisregard yung tatay natin. Up to now ba? Babaliwalain pa natin yung tatay natin up to now na nagbigay sa atin ng lahat-lahat na blessings. Tapos kayo, ano kayo yung sayang yung pagiging faithful ninyo. Sayang. Kasi napupunta sa mga bagay na walang kwenta. Napupunta sa mga semento. Ang mga devotion ninyo, napupunta sa mga tao na matay na, si Mary namatay na siya. Napupunta doon yung devotion nyo. Sayang. Kung kilala nyo lang sana si Almighty Father, kung kilala nyo lang sana si Jesus Christ, paano nyo kilala? Hanggang salita lang ba? Pangalan lang ba? Pagkakakilala ninyo? Pero yung power ni Almighty Father, hindi nyo ba alam? Yung goal ni Almighty Father, hindi nyo ba alam? Yung treasure ni Almighty Father, hindi nyo ba kilala? Ang treasure ni Almighty Father tayo. Gusto ni Almighty Father, ang gusto niya mahalin siya. Ang kailangan niya yung praise and worship natin, hindi yung mga bagay na nabubulok na sisira. Hindi niya kailangan yung mga pera ninyo. I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of your righteousness, of yours only. O God, you have taught me from my youth. Simula ng pagkabata, tinuturuan mo ako. And to this day, I declare your wondrous works. Now also, when I am old and gray-headed, bata pa ako, tinuruan mo na ako, Almighty Father. Ngayon, matanda na ako. Gray na ang hair ko. Oh God, do not forsake me. Huwag mo akong iwanan. Until I declare your strength to this generation, your power to everyone who is to come. Sa mga next generation, ituturo sa mga tao yung goodness ni Almighty Father and of Jesus Christ. Tinuro nyo ba sa mga next generation? Ano nangyayari sa generation ng mga bata ngayon? Parang mga luno. No? Mga mahihinang parang malambot. Hindi ba't ganon? May nagtuturo pa sa school? Hindi ko maintindihan.
Ba't ganun yung turo sa school ngayon ng mga ng mga teacher. Parang nahina. Umabot ng high school, hindi natutong gumawa ng kahit isang sentence na English. Ba't ganon? Kung sa bagay ako, napunta ako ng high school, hindi ako marunong mag-divide tsaka mag-multiply. Pero natuto naman ako. Depende kasi sa school eh. Depende sa school. Yung school ngayon parang na lang, gumagawa na lang sila ng o sige, pasa na yan, okay na yan. Ba't ganun? Hindi ba stick ngayon sa school? Tapos nagtataka ako ngayon sa school, ang daming nakaka 98, 97. Ay, ba't ganun ang kanilang score? Ba't nung bata ako, ang pinakamataas lang na nakukuha ng mga kaklase ko, yung mga valedictorian, mga 94, ganyan, 92. Pinakamababa sa kanila 90, 91. Pero yung school ngayon, ang tataas ng mga average ng average mo 98. O yan galing. Ba't nagkakagano ng average niyo? Lahat na lang ng bata merong tawag doon? Medal. Ay, lahat na lang may ba't ganun? Pag may mag-graduate, lahat may medal, bawat isa. Nilagyan na lang natin ng medal, kawawa naman eh. Para pantay-pantay. Ganun ba? Hindi ganun. Balik natin to, Now also, when I am old and gray-headed, O God, do not forsake me until I declare your strength to this generation. Your power to everyone who is to come. Importante ituro sa mga bata. Si Almighty Father, yung kanyang greatness, yung kanyang holiness. Ang daming mga bata ngayon ang sira ang buhay. Ang daming bata ang sira ang buhay. Kung noon may mga batang sira ang buhay, lumaki na nasira na sila. Ngayon mas dumami. Tinanggal kasi sa school yung pagpe-pray. Verse 19, also your righteousness, O God, is very high. You who have done great things, O God, who is like you? Sinong katulad mo, Almighty Father? Sino ang kagaya mo, Almighty Father? Yung name na Michael, ang name niya, who is like God? Yun ang meaning ng name na Michael. O God, who is like you? Verse 20. Si Angel Michael, siya yung nakipaglaban kay Lucifer. Siya yung commander of the army of the Almighty God, si Michael. At sino ang pinababa ni Jesus Christ? Sino ang pinababa ni Almighty Father dito sa mundo? Ang nakausap ni Mary ay si Angel Gabriel. Siya ang nagbigay ng news kay Mary. Bakit si Angel Gabriel ang ipinadala para ibigay ang news kay Mary na siya ay mabubuntis? Bakit si Angel Gabriel? Bakit hindi si Angel Michael? Samantalang si Angel Michael ang commander of the army of the Almighty God. Bakit hindi? Sagutin ninyo. Ako rin nasasagot, wala naman ng kausap. Verse 20, you who have shown me great and severe troubles shall revive me again and bring me up again from the depths of the
earth. Sabi ni David, ikaw Lord God, you've shown me great and severe troubles. Nakaranas ako ng trials and tribulations. Ikaw pa rin ang magre-revive sa akin. Ikaw ang nag-allow sa akin na experience ng pain and sufferings, trials and tribulations, great and severe troubles. Pero ikaw pa rin ang magsasave sa akin. Ikaw pa rin magre-revive sa akin and bring me up again from the depths of the earth. Galing sa ilalim ng state ng buhay. Ibig sabihin ito is the depths of the earth. Kaya nga tayo ang Israel, ha? Verse 21, you shall increase my greatness and comfort me on every side. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Si Almighty Father na mag-increase ng ating greatness and siya ang mag-comfort sa atin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Verse 22, also with the lute I will praise you. Lute is also flute, no? Or yung wind instrument yon. And your faithfulness, oh my God, to you I will sing with a harp stringed instrument, yung flute, wind instrument. O Holy One of Israel, my lips shall greatly rejoice when I sing to you. My lips shall praise thee. Ito yun, no? Thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. I lift up my voice pala. I will lift up my voice unto thy name. Ito yun, no? My lips shall greatly rejoice when I sing to you, and my soul which you have redeemed, my tongue also shall talk of your righteousness all day long. For they are confounded, for they are brought to shame, who seek my hurt. Kasi you've saved me, Almighty Father, kaya magpapasalamat ako sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa. Yung bibig ko hindi matitigil sa pagpapasalamat sa iyo at pagpupuri sa iyong pangalan. Ano nga ang lyrics? My lips shall praise thee. Thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. Oh, thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. I lift my hands, Lord, unto thy name. I lift my hands, Lord, unto thy name. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. Yun pala yun. Doon galing yun. Yung lyrics dito. Psalms chapter 71. Kaya magaganda tong mga kanta na to. Yung yung lyrics galing sa Book of Psalms at saka galing sa Bible. Yung mga lyrics na pagpupuri kay Almighty Father. Hindi tayo titigil sa pagpapasalamat, sa pagpe-pray. Dahil yung Father natin, He is powerful, He is faithful. At merong mga reasons si Almighty Father na hindi natin pa nalalaman, but surely it's for the best. Because He loves us so much. Kahit na sa pagtanda natin, tingnan, tatanda na tayo. Hindi tayo iiwan ng tatay natin. Kino-comfort niya tayo, kahit mag-isa tayo, siya ang kalakasan natin. Thank you, and God loves us all so much.